Okay, good afternoon. It's good to see you once again. Afternoon service nato mga igsoon. Nagpadayon ta sa atong Colossians. This is still part of our discipleship and the title of our message this afternoon is Holy Living. Part number 1. Holy Living. Unsaon nato pag kinabuhi nga balaan? Unsaon nato pag angkon ang kinabuhi nga kung naay makakita, makadesire sila nga maparihan nato. So kaning holy living mga igsoon is very important for us because we are holy. And God is requiring us to be holy for He is holy who is calling us. So unsaon man nato pagpuyo nga balaan? Mo nato isgutan, let's all stand, magampo ta please. Our gracious Heavenly Father, once again this afternoon, Lord, we ask you to teach us and to help us understand your message. Help us, Lord, that there is no negativity in our hearts as we listen. I pray that you will allow us, dear Father, to humble ourselves before you so that we could receive, Lord, the blessings from your words. Please use me once again. Empower me, please, for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. You may take your seat, please. So unsaon nato pagpuyo nga balaan aning kalibutan na nga bisag asa talingi daghang apan. Unya instead ang mga Kristohanon mahimo siyang suga sa mga dunay apan naman po'y apan. Hello? Muna ang Kristohanon dili siya makapakita sa kinabuhi ang gihatag sa Ginoo nakoy apan. Murag patay. Wala na himong mapuslanon ang iyang kinabuhi sa pagpakita sa differences between the believers and the non-believers. So karon tudluan ta karong hapon mga kaigsunan ang kaning chapter 3 sa Colossians ato lang ning gitungag kaduha. So this is part 1 sa holy living and letter A is the principles. Atong kat-unon ang mga prinsipyo sa pagkabalaan. Unsaon man nato pag angkon ang pagkabalaan kinahanglan naata ani nga mga prinsipyo mga kaigsuonan. Number 1, in regards to the believers, affection. Asa man nakatuon ang imong affection? Asa man nakatuon ang imong kasing-kasing? Asa man siya nagpoint? Asa man siya nakafocus? So importante kayo ni mga kaigsuonan kay kung asa nimo gibutang ang imong affection, tuwa kanunay dito imong hunahuna, tuwa dito ang imuhang panahon, tuwa dito ang imong resources, tuwa dito tanan nakatutok mga kaigsuonan. So, delikado kayo ning affection. Kay sky is the limit basta affection na isgutan nato. Nakasabot man ta ana? Something that you really love. Something that you really desire. Something, mga kaigsuonan, that can make you happy. Imo gyud ang paningkamutan gyud na nimo, makigbugno gyud ka ana nga maangkon nimo mga igsoon. So kung ang atong affection bati, mao na ang outcome sa atong kinabuhi. Bati sad. So in regard sa atong affection mga kaigsuonan, letter A, the place of our affection. Ang lugar kung asa nato gibutang ang atong affection. We must transfer our affection from earth to heaven. Kung ang atong affection naa ning kalibutan na mauna nga wala ang atong dagan sa buluhaton sa Ginoo, sangit kaayo. Pilit kayo mga igsoon, di ta kadagan og tarong. Permita mga bitik. Kaning ilaga nga mouse, kaya naman ilaga nga rat. Kaning ilaga nga mouse mga kaigsuonan, sa kapaspas niya, kung papilit na gani imong ibutang, musangit gyud na siya. Sa kalisod niya dakpon, imo ra nabutangan diha og kanang mouse trap nga kanang sticky paper. Imo ra nang ibutang diha nga tan-aw nimo murag bisag ikaw tao lami man tilapan kay mura man nig asukan nga mura man nig murag latik.
So mailad ang ilaga. Mailad siya niya sa iyang kapaspas nga lisod kay siya dakpon, mabitik. Ikaw pa sa kapilit sa sala sa kalibutan. Ikaw pa di ka matrap sa yawa. Ikaw pa di mo sangit. Mao ni nga mga Kristohanon ang imong affection kung asa ka dali ra ka katintalon sa yawa unya mo duol na ka ngano man na-catch ang imong attention. Amen. Dali kay ka dali kay ka maingganyo. Punta na yung ka. Muna kadelikado pag maingganyo na ang tao kay mo punta na yun. So we must transfer our affection para ang imong desire is to go to the temple of the Lord. To go to the Word of God. To listen to the message of God. Kaya nga naman, heavenly naman ang imong affection. In Colossians chapter 3, 1-3, klaro kayong instruction ni Apostle Paul. In God's Bible, if ye then be risen with Christ, kung luwas na ka, kung sigurado na ka nga usa ka adlaw inig-abot sa imong kamatayon, mauban ka didto sa langit, mga kaigsunan sa Ginoo. Ingon sa Bible, seek those things which are above, which Christ sitteth on the right hand of God. Dapat tuwa dito imong affection, wala aning kalibutan na. Luwas ka na ba? Sigurado ka na bang luwas? Then your affection should be on the things above, not on the things on the earth. So kung tuwa dito, naglantaw ka dito mga kaigsunan, excited ka sa Camp Ugma. Dili tungod kay kalingawan ni. Kung muadto ka sa camp tungod kay kalingawan ni, basig madismaya ka. Basig di ka malingaw ba? Basig kana bitaw ang imong expectation, makurat ka ba? Sige naman lang nagpaminaw sa may lingaw ani. Pero kung naset ay mong affection dito sa mga langit nun nga mga butang mga igsoon, malingaw gyud kag ayo. Malingaw gyud kag ayo. Ngano man, grabe ang feeding nato ani sa pulong sa Ginoo, kabahin sa discipleship, kabahin sa kaluwasan mga igsoon. Unya, nagampo ka sa imong gi-invite, nagampo ka sa iyang kaluwasan, ma-excited ka, Lord, please let these words penetrate into his heart. Nandiyan imong excitement, malipayon ka. Pero kung ang imong affection wala diha mga kaigsunan na basid ba og makalit lang kag kawagtang. Nadigyod kadudahang rapture kay wa man minawag apil. Amen. Ibalhin ang imong affection. Ayaw itugot ang imong affection masangit aning kalibutan na mga igsoon. In verse number 2, set your affection on things above, not on things on the earth. Klaro kayo nga mando sa Ginoo. Ayaw sugot nga tawhanon ang imong focus. Mao na nga sa atong bisag sa atong resources, not the money that you are going to after with, but the freedom that you could have if you are in it. Why problema ng kwarta? Ialagyan ng problema nga i-provide mga kaigsuunan. Pero ang problema na to is to free ourselves so that we could serve the Lord anytime, anywhere. Anyhow. No? Walay kwan ba? Walay sambod bitaw nga kung ang pagpangalagan nag-require siyang amount of money, it's okay. Kung ang pagpangalagan sa Ginoo nag-require og taas-taas nga panahon, it's okay. Kung ang pagpangalagan sa Ginoo nagkinahanglan sa imong health, it's okay. Ingon ana ba, mo nay nindot kaayo nga kanang maangkon sa matag believers. Kay ang gisulti magud sa Ginoo, sa dihang wala pa ta naluwas, we are entangled. Nahigot ta, nabitik ta sa kalibutan. And He set us free. He set us free. So meaning, pag free ka mga kaigsunan, you're free anytime kung kanusa ka gamiton sa Ginoo.
But if you are going to visit every believers, percentage sa mga free. Pangitaon kayo, no? Matag Kristohano, nagyo rason. Unya, sa ilang rason, kung imo nang patutukan og ayo, makauuaw nga rason. Kay di gyud pwede ipuli sa Ginoo. Kay walay bisag unsang butang aning kalibutan nga pwede natong ipuli sa Ginoo. So, para nindot ang dagan sa atong kinabuhi, do not set your affection on things on this earth. Ibalhin na nato ngadto sa langit, mga igsoon. In verse number 3, nganuman, for ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Kung ang imong kinabuhi natago na dito sa Ginoo, mga igsoon, ang butang nga makaayo sa imong kinabuhi, langit nun. Ang imong kinabuhi, iya na sa Ginoo, natago na dito sa Ginoo, imong applyan og mga tawhanon nga prinsipyo, tawhanon nga mga butang, mga igsoon, makadaot na nimo. It will make you unhappy, unfulfilled. Dili ka masatisfied sa imong kinabuhi. Mabito na naikanta, mga kaigsoon, only Jesus can satisfy your soul. Only Him. Bisag unsaon pa aning kalibutan na puston ka, mga kaigsoon, it's true that even if you're going to gain the whole world, it cannot satisfy your soul. Because only Jesus satisfies our soul. Kung malayo ka ni Kristo, mga kaigsuonan, abisan pag pinakpakan ka sa kalibutan, wa gihapon kay kalipay, inigabot na nimo sa presensya sa Dios. Zero. Unya, diha nimo mahibaw-an, mga igsoon, nga kulang kaayo. Sultihan ta ka, igsoon, kung tinuod yun ta igsoon diha sa Ginoo, makasabot ka ni? Ang imong kalipay wala sa kalibutan. Bisag kung saan imong pugos, mga kaigsuonan, naa may kalingawan nga makita nimo, but deep inside you, there is a missing part. Nga di gyud siya mapuno gyud sa kalibutanhon nga mga kalingawan. Di gyud na niya ma-fill in. Kay ang kana siya si Kristo ray makapuno. Wa gyud. Way katagbawan, way kalipay gyud dito sa kalibutan. Ang imo lang i-fake nimo, mga kaigsuonan, para dili ka matulisok ba nga tanawa, brad, nagsupak-supak ka sa Ginoo. Ato lang dipinsaan daan natong kaugalingon ba? But the truth is, deep inside you, kasabot ka unsay gipasabot sa Ginoo. Ayog palay isya. Natago na ka, your life is hid with Christ in God. So ang pinaka-best kuyog-kuyugan nato diri, mga kaigsuonan, para makafocus ta sa kanang mga heavenly things is Christ. Amen. Walk with Him. Amen. Walk with Him always. Amen. Mga igsuon. So, transfer your affection from earth to heaven. Letter B, the person of our affection. Kinsa man ang tao nga nahimong sentro sa imong affection. Pwedeng paita igsoon nga you are here in church for someone else. O, magkailaing rason, no? Luma nila. The person of your affection should be Jesus. Amen. We must direct our affection toward Jesus alone. Walay lain. Sa imong pagbasa, sa imong pagsimba, sa imong pagkanta, sa imong tanang buhaton para sa Ginoo, mga kaigsuonan, it should be for the Lord. Not to please anybody in your life. In Colossians chapter 3, verse number 4, the Bible says, when Christ, who is who? Our life shall appear, then shall ye also appear with Him in glory. Unya, unsa may naong, mga kaigsuonan ninyo sa dihang nakahibaw mo that Christ is our life. That is what we call affection.
Mabito na usahay linya sa mga taong manguyab. Part ka na sa akong kinabuhi. Ikaw lang ang akong kinabuhi. Kung mawagtag ka, mawala sad ko. Ganun nga balak, mga kaigsuunan. Nagkabuwag bitaw magkadayon, buhi gyapon. Istoryahe. May pagmamatay na lang ko, kay gibiyaan ko. Suwayi. Diba? Kanang mga tao ingonana, ala dada dito, dada sa kanang dili dada dito sa kanang bridge diha sa Sisilex. Unya itukmon dito tunga kanang wa gyud makarescue. Tan-aw na tog musugot ba? Ngano man unsay rason? Imo kung patyon, ka may pagmamatay na lang ka. Ngano man ang iyang affection tuwa sa tao. Nawagtang man na mga tao uban mga igsoon ang ilang affection na sa butang. Kabisa naguba na taguan gyapon. Nagpuno-puno sa ilahang bodega. Daghan kay mga butang sa balay nga dili nimo ika-release gitaguan nas mga abog. Hello? Nagpuno-puno sa kahuot sa panimalay mga kaigsuonan. Di gyud nimo ma-release kay na ay value sentimental. Uy, hinay-hinaya na nag-usab mga kaigsuonan. Set your affection on things above, not on things on the earth. Mo man ay reason nganong mo hinay ang dagan sa atong kinabuhi. Huot na kayo. Di na gyud lami ilihok-lihok sa balay. Not on the things. The person of your affection should be Jesus, mga kaigsuonan. Jesus. Mo na klaro kayo, ang giingon diri sa Bible, He is our life. He should be our affection. Inig-appear niya mga kaigsuonan. Very exciting moment ni. We shall also appear with Him in glory. That is a promise, mga kaigsuonan, a very sweet and very promising assurance that God gave us that when we die, one day, we will be with Him. We will be with Him. So, in regards sa atong affection, ayaw diri in town. Whatever imong madawat aning kalibutana, always consider mga kaigsuonan. Unsa may ikatabang ani sa akong relasyon sa Ginoo. Trabaho, negosyo, kanang friendship, bisag unsa nga imong i-accept sa imong kinabuhi ba? Ang imo dayong i-question, unsa may ikadalit ani sa relasyon nako sa Ginoo? Because Jesus is your affection. Are you listening? O kamong mga dalaga o ulitaw, before nimo i-consider ng tawhana, labi na kamo mga babay, kay kamo may panguyaban. Hello? Inig panguyaban na niya nimo, kaning lakiha, makatabang baka ni nako sa pagpaduol sa Ginoo. Dapat kana mo inyong consideration. Kamusan mga laki? Kung granting nga ikaw duol ka sa Ginoo, mag-careful kag pili kung kinsa imong duolon para mahimong part sa imong kinabuhi. Remember, sometimes helpmate could be an Eve of your life. Iba ba? Iba. Hindi helpmate. Iba. Mo'y mahimong gateway para ma-destroy ang imong desire. Mo na mag-careful mo. Amen? The person should be Christ. Siya mo dapat mo importante. Basta na ipuno. Murabag, ikaw o ang Ginoo, okay na mo. Huwag problema. Pero kung naay mo singit sa inyong kinabuhi, ang imong priority is Christ. Muna ipasabot affection. Ayog papulihig, trabaho lang, palayan na ni mo sa Kristo.
Negosyo lang, palayan na nimo si Kristo. Ha? Tao lang, palayan na nimo si Kristo. Muna, in every decision nga imong buhaton, if Christ is your affection, if you believe that Christ is your life, consideration nimo first gyud ang relasyon nimo ni Kristo. Pareha ba na naminyo na ta? Sa dihang wa pa ta naminyo, mga kaigsuonan, we can decide immediately. Di ba? Kung na mo duol na to, na mo explain na to, maka-decide din ta immediately. Wala yung dagan kuhan. Pero sa dihang naminyo na ka, it's a different story. Labi nagdinagko siya nga desisyon. Unsa dayon isulti? Kanang, I need to talk to my wife first. Wala na ba? Kaya nga naman, basin mo na makaguba sa inyong relasyon. So, gi-consider nimo imong wife nga part sa imong kinabuhi. How about sa atong pagkakristohanon, be? Before ka mo accept og mga offer sa kalibutan, mga igsoon, imo bang gitan-aw nga makatabang ba na siya sa imong relasyon sa Ginoo o makadaot? Ato ba nang i-consider? Kinahanglan i-consider na nato. Amen? Kay kanang imuhang gipuli sa Ginoo, it can never satisfy you. The world is so good in promising. And that is why the world makes this quotation, promises are made to be broken, but not to the Lord. If He is your life, He made promises to fulfill. When He makes a promise, He will make it sure na iya nang tumanon, mga igsoon. Dili yun na niya isulti lang, i-promise lang nimo, tumanon na niya. Mao gitaw na hisulat. Kining kalibutan na, mga igsoon, na puno sa promesa. Pero unsa may resulta? Ha? Makasalig ka, pero ayaw laom. Ay laom. Makasalig lagi ka nako, ay laglaom. Unsa man na? Parehara na nga, kung ako inyong butaran, dali radyo kay ko ninyo duulon. Pero pagkadaog na lisod pangitaon. Dali lagi maduol, basta makitaan. Ang problema, lisod man siya pangitaon, wa siya namakak. Kaya di man siya arting nga tao. No, dali rin mo ma-approach ba? Oh, istoryahon din ka niya, ana. Pero ang problema, lisod sa kay pangitaon di ay. Wa man niya gisulti na nga, inig ako'y makadaog, lisod ko ninyo pangitaon. Ang iya na mag-ingon, dali ko ninyo duulon. Kung makitaan. Pero ang atong Ginoo, mga igsoon, ang distansya, tuhod og sawg. Dali ara. Pagkadali ang mga kaigsuonan. Unya, ang imong affection wala niya? You are so near yet so far? Gihatag na gud siya sa imong kasing-kasing. Kitagaan og kagbalang espiritu your connection with the Lord. Pero wala kay ampo-ampo, kalayo ba di ay ninyo nga duol naman unta mo? Murag ba nag-asawa, gabungol, mga igsoon, gatapad, pero wa nag-istorya. Nagtapad og higda, pero north to south. North and south, mga igsoon. Nagtalik danay. Murag ning hilom da. Affection is very important. Number 2. In regards to believers' spiritual apparel, we know that outwardly, kaniyatong physical, importante sa ning apparel, mga igsoon. It signifies who you are. Kung adto ka sa mga babae nga ingon pa nila kalapati, unsay gi-expect nimo sa nina nila? Na, unsay gi-expect nimo sa nina nila? Mungbo. No? Puros kuwang. Ang t-shirt kuwang. Dira-diri taman. No? Unsay tawag ana?
Ang uban gani, ang mga underwear nga, mga kuan karon pag upper, mura naman ang kanang sports bitaw, nga underwear man na, maunay pang sanina nila. Nya, feeling kayo nila nga, sexy sila. Nakisabay na ang mga siksik. Di ba? Parehas na sila og outfit. So it reflects kung kinsa ang tao sa iyang outward nga sinunuban. Pero asa magina siya nagsugod sa atong spiritual apparel. Unsa may imong spiritual apparel, it will reflect sa imong outward apparel. Now, letter A. What to put off? As a Christian, what to put off? Unsa may angay natong hubuon, mga kaigsuonan. Kay kaning atong angay hubuon, God's anger comes on those who practice this one. Muna imuhang gipansulob sa kinabuhi. Colossians chapter 3, 5-9. Paminaw gid mo, kay importante kay ni. Ingos Bible, mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. Put off. Put off. Mo biya ni practice sa kalibutan. Mo na kung imong affection na sa kalibutan, mga kaigsunan, mo ni ang ma-introduce sa imuha nga klase nga spiritual kanang apparel. Mura gisulob-sulob na lang nanimo nga mga problema, mga igsuon. Mahugawon kaayo nga klase nga kinabuhi. And the Bible says you need to put that off. Nganong giingnan matas Ginoo, put it off because it's already on. Whether you like it or not, mayroon ka nga, ko anak kasuway, wala nasa kong una-una, exempted ko anak, bakakon ka. Bakakon ka. Amen? Kaya kana lang nga mag-desire ka sa usa ka tawo, mga kaigsuonan, wa pa ka naka-istorya niya, wa ka nakahikap niya, pwede na ka makasala og idolatry. Adultery. Pwede na ka makasala og kanang pakighilawas, laliman ka ana nga tan-aw lang. Okay, sa may tao exempted. Wala tao exempted ani, mga kaigsunan. Mauni siya yung mga desires nga pwede gamiton sa yawa in order to destroy a person's life. Unya naa ni nato built in ni, mga igsoon, and that is why God knows about this and He said, put that off if you want to walk with me. Hubuan na if you want to walk with me. Verse number 6. For which things sake the wrath of God cometh on the children of disobedience. Usa sa reason nganong ang Ginoo dili malipay makiglakaw nato, disobedient kaayo ang mga Kristohanon. Dili gyud nimo mahunong, dili nimo mahubo ang gipahubo sa Ginoo. That spiritual apparel will affect your life outwardly. The way you think, the way you choose. Kana lang the way you choose a friend. Magdepende sa imong apparel within. Are you listening? Magdepende, mga kaigsuonan. Mao na kamo mga ulitaw, paminaw. Dapat kamoy mangulitaw. Dili kamoy pangulitawhan. Basta kamo gani pangulitawhan, bastida dayon. No way. Nagwa pa man, pastor, ingna, paghuwat. Dili na pwede, nga una-unahon ka. Unhan ka ba? No? Mura siya og kanang nakalalaki. No?
Murag nakaminos ba sa imong pagkalalaki. Labinag mo na muluhod ug moingog singsing na, will you buy me this? Ana dito. Nihangyo di ito. Kinsa na naabi nako, will you marry me imong ingon? Dili ako rin ning hinuwaman, will you buy me this? Wa pa na nahitabo sa kuan. Basig na anaw niya kamo yung himo ba niya. Mo kuan ra ba mo trending ra ba? Kanindot pamahin niya mo. Pamahin mo kung mag-trending. Lisod kaayo igsoon kung paunahon nimo ang kuan ang kalang kalibutan bitaw nga pamaagi. Mao na nga nagpagawas na og bag-o nga kuan sa pertaining sa worldliness. Nagpagawas na ang Batikan og kuan nila nga ang same-sex marriage diri sa Pilipinas wala nila gi-aproban pa pero mubasbas na sila. Ilan ang i-bless. Tagana nilang blessing. Pero dili daw pariha ang equality sa marriage. Asa man na pa doon? Bisa pagbasbas mga kaigsunan ay pangbas. How can you bless same gender to live together as couple? Kaluod ana mo nagipag-give up sa Ginoo sa Book of Romans. No? Mo nagipag-give up, God gave them up. Very clear. Tungod na sa spiritual apparel. Mo epekto na mga kaigsunan sa imong outward appearance in this world. Verse number 7. In which ye also walk sometime when you live in them. Nanabay di ta ka pangulipas ani. Kaya ang Bible nag-ingon na daan-naanan ninimo. Magbantay ka kanaanan ninimo. Ang imo na lang ani is imo gining hubuon. Ingos verse number 8. But now ye also put off all this. All ha, all. Underline na, encircle, colore. All. Unsa man na siya? Anger. Dili ni burger. Anger. Unya kay wa man nimo na control, nahimong wrath. Malice. Blasphemy. Filthy communication. Istorya-istorya lang, pero hugaw kay kamanulti. Out of your mouth, tangtanga mga kaigsunan. In verse number 9, nagpadayon, lie not one to another, seeing that ye have put off the old man with his deeds. Buon ganani mo. Mao na nga dapat pag makahibaw sila Christian ka, kasaligan ka. Di kay kibaw na silang Christian ka pero magduda gyapon sila nimo. Ngano man, wa nimo nahubo. Gamay lang imo pa yung gidinay. Di man nato ma-perfect nga di ta kasala. Pero kung asa ka man nga lugar, nakasa ka, do not deny. Ang kuna dayon. Ako mutug-an ko tinuod kay ako Kristohanon magugko pero kung unsa may bugti ani, wa ko'y mahimo. Kay ako man ang nabuhat. Amen? Di kay musukol ta. Mamakak. Ang kuna, sa inyong balay, sugdi diha. No, kasagaran, mahadlok ka, mamakak ka, mga kaigsunay, kay mahadlok ka mabunalan. Wa kay bawo nga ang yawa, mas grabe ang iyahang gibuhat sa imong kinabuhi, kay namakak ka. Mas bali pa nga dawaton nimong bunal sa ginikanan nimo kaysa imong pulihan og bakak. Wa lagi ka nabunali, pero nakakuha og dako nga portion si Satan sa imong kinabuhi. Unya maanad ka ana, maanad ka when you grow up, your life is a mess. Guba ang imong kinabuhi kay ngano man ang bakak mura nag-cancer mga kaigsuonan.
Muot-ot na, mao na nga dali na lang kayo ang imong baba, mubuhi anang bakak, kuyaw na kayo ka. And how to remove that, Pastor? Tell the truth. And the truth shall set you free. Tell the truth. It may be hard at first, pero kung imo lang isulti, unya, naman kay reason, anong imo nabuhat. Di, itong ka sa tinuod pod, yun ani maguni ma, yun ani maguni pa. Umauba, na may solusyon na nalain. O di matudluan ka, dili kay, na kay problema diri, unya, imong gisolusyonan by yourself, unya, sayop man ang imong solusyon without guidance, so gipamakak nimo. Di itug ang tinuod ngano man nga imo maning gibuhat. Right? O kaning panghilabot og pitaka sa ginikanan, daghan mabiktima aning mga young people. O di ba nakay rason nganong nanguha ka? Di itug ang tinuod, nasakpan naman ka. Unya ang sulti ra ba dayon aning masakpan karon ra gyud ni. Karon ra nasakpan. Wag gyud kalainan anaw nadakpan dito sa gawas. Amen. Way kalainan. Oh, inig-interview kanang kapila na nimo gibuhat ni nga kuan nga sala nga nadakpan ka karon ra gyud ni. Wa gyud ko kay baw ani nga nadamay na inong kuan ni. Uy. Pero pag abot na dito sa police station, daghan na kay record. Muna sa tubangan sa Ginoo, daghan na kay kag record, pero ang imong inistoryahan karon ra gyud ni, karon ra ni. Sige, isulob gyud na. Mora na muguba sa imong ugma. Hubuan na mga kaigsuonan. Lie not one to another. Tell the truth. It will set you free. Na knowing ingon sa Bible, seeing that ye have put off the old man with his deeds. Kasi man ang old man, mo na siya ang gipatay sa diyang gidawat ka ni Kristo. Hubuan na. Unya, mahubo na mo. Yung pastor saan naman lang nga hubo naman ni. Ay kabalaka kay kompleto ang Bible, letter B. What to put on? What to put on? God wants us to experience the beauty of the new man. Kung dili ninimo masulob, you will never experience the beauty of a new man. Nga gi-promise sa Ginoo. Ingon sa Colossians chapter 3, 10 to 17. 10 to 17. Ingon sa Bible, and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of Him that created him. Ang new man, mga igsoon, na-record sa Bible, imo ning sulubon, pinaagis pagkaton, basaha, katuna, tumana. Sa hinay-hinay, masulob nimo ang bag-o nga pagkatao. Renewed in knowledge. Are you listening? Mao na di gyud mausab ang Kristohanon, igo ra ka naluwas, unya wala na kay maintenance sa imong Christian life, wala kay basa-basa sa Bible, wala kay kanang meditation, wala jud kay gituman bisag hinay-hinay lang ba, basta nagtuman ka kaysa paspas kay kamo basa pero wa gyud hinumduman bisag usa. Nagtuo ka nga ang devotional basa ra. Hinayag sulti. Aka nang paspasag gamay sulti, basa. Dapat sa imong pagbasa, mabasa ka. Because the Bible is like a water. Ay, kung ingna mga igsoon nga, iniglaban nimo, imo rang iana-ana, nyab kahuman o hayay na. Kusuhon pa na nimo, palupaluhon pa na nimo, karon bag-o naman, washing machine. Nagtuo ta nga ana ra kayano ang giagian sa atong sinina. Suway suod didto. Mga gisi yan ang uban. Kasi kaminos na ba? Malimpyo ka na. Gituig-tuig raman anday ikaw kuno suod. Kinanglan ato gining kuanon atong tugutan ang pulong sa Ginoo, limpyo na to.
Kaya kung di natutugutan ang pulong sa Ginoo nga mulimpyo nato, nakainsulto ta mga kaigsunan sa pulong. Verse number 11. Where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, barbarians, Scythian, bond nor free, but Christ is all and in all. Way pili, unsa ka nga klase nga hugaw. Bisag unsa pa ka kahugaw, nga klase nga tao, atubangan sa Ginoo, limpyo ka. Anak kangilngig mga igsoon ang dugo ni Jesus. Walay giila nga klase nga sala. Walay giila nga klase. Bisan pagbuutan kay ka, mga kaigsuonan, kay malditog buutan ani gisultis Ginoo. Bisag buutan pa ka, hugaw gyapon, ang kinahanglan kag limpyuhan gyapon ka ni Kristo. Kay nagtuo ra ka, buutan ka. Hinumdumi, na kay napanunod ang pagka makasasala ni Adan og ni Eve. Enough na to nga maimpierno ka. Enough na to nga maguba ang imong kinabuhi. And that is why you need to put it off and put on this. Mga igsoon, ang bag-o nga pagkatao. Amen? In verse number 12, dara, put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering, mo na'y atong spiritual kanang sa tawag na clothing or apparel, spiritual apparel nga dapat isulob na to every day. No? Meekness. Yan ang maging problema. Long suffering. Time pa, nakasulob na bataan eh? Kaning holy and beloved. Nakasulob na taan ni mga igsoon? Bowels of mercies. Makita ba na ang kita, product of God's mercy man ta? Kamao ba sad ta mohatag og mercy? O merciless ta? Mura kag mercenary. No mercy. Grabe ning mga kuan usahay kaning bungas pasaylo, di ka maumo pasaylo. Nakasulob na bataan ning kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering, napa, verse 13, forbearing one another, and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. O, kumusta? Nakita na ba ni sa atong kinabuhi? And do you know why we cannot find this in our life? Because we cannot put this on if you do not put it off, the deeds of the old man. Na abi ninyo, yano ra ni? Abi ninyo mga kaigsunan nga, sige lang, yawit lang diha, pastor. Ako manig kinabuhi. Sultihan ka mga kaigsunan, di na imo. Gipalit ka na. Sirang gikawat ka siyawa, gipatuo ka nga, ikay tagiya. Pero di good, kay kamatay nimo, iya man ka siyawa gyapon. May tado kamatay nimo, makabuot kag asa kapadong. Meaning, ikay tagiya. So whether you like it or not, maluwas ka og sa di good ikay tagiya sa imong kugalingon. Kaya di makakapili. Kung nagpabilin ka, nga wala napalit ni Jesus, adto ka sa yawa padong. Pero kung napalit ka ni Jesus, di ka kapili, adto ka padong sa Ginoo. So kinsa may tagihan nimo? Either ang yawa o ang Ginoo. Pilahi man ang pangutana, kinsa jud gabuhat nimo? Aw ang Ginoo. Pero gikawat man sa yawa. So murag kintahig tag-iya siya. So gitugutan sa yawa mga kaigsunan. Pero
naghimo ang Ginoo og pamaagi nga makuha niya balik, pinaagi sa pagpalit. O gibayad niya ang kinabuhi sa iyang bugtong anak niya sa Jesus. No karon, kinsa pa may mo angkon nga way makabuot nako kay ako'y tag-iya sa akong kinabuhi. Wala gyud. Whether maimperno kag sadi, maimperno ka o malangit ka kay luwas ka, di gyud kay tag-iya sa imong kaugalingon. So which is which? No? Wag yun. So nagyo na nag-iya na to. Muna pasalamat tag naluwas ta, kay ang tag-iya na sa atong kinabuhi, ang Ginoo na dili na ang yawa, mga igsoon nga, gikawat ta niya. No? Verse 14. And above all these things, put on charity, which is the bond of perfectness. Tinuod yun na. Kung naay gugma sa atong kasing-kasing, igsoon, it will bond everything. Diba? Kapoy na kayo. Pero ang imong gugma ba, may lahi ang power sa strength, no? Ang power sa gugma ba, lahi siya. Bisag wa na gahangak na ka ba? Pero gugma man good. Bisag lisod na, gugma man good. Di ba na, kuan na, joke paminawon mga kaigsunan, pero tinuod ba na tabukon ang pito ka laod para lang maangkon ang iyang hinigugma. Grabe, ang istorya ni Romeo and Juliet, lalima ka lagi wa kadawat good. Wala ito namatay. Nagdunggaw na siya. Wala ito namatay, nakuyapan na din. Grabing gugmaha eh. Grabing strength ba? Maoy mo papadayon nimo sa pagkanabitaw pagpadayon sa pagpadayon. Maoy mo hatag nimo strength to pursue because you love. So kung i-apply na nato sa atong pagkakristohanon, di man ilalim ang pagpangalagad sa Ginoo. You know? Kaya lang pagpaminaw sa mensahe, dili na lalim, oy. Di lalim. Usay, malalim na ang iniisip mo. Lami na kayo ikuan ba? Lami na kayo itugdon. Mura kagalupad. Di ba? Lisod ipaminaw ba? Kanang, it is not my interest. Dili lindot. Lisod. Pero tungod kay love man nimo ang Ginoo ug iya man ning pulong, bisan pag unsaong pagsulti mga igsoon, bisan pa ang pagsulti diri, unsa na nga verse 14, and above all these things put on charity. Pero kay baw magka nga ang pulong gikan sa imong hinigugma. Excited kay ka usay sunod. Usay sunod. Ginaya ba? Unya, saman. Di ba? Naay ka ng gibasa na, moro to taon. Tuo ka. Signapan na tanawa diya ba? Ginahan pa kay ka maminaw. O tanawa ng mga sa una, wapoy text, love letter pa, kapilan ni mo ablihon ng love letter. Pagsuod ni mo sa shoebox, kapilan ni mo reviewhon. Oy! Wala kadabasa ni mo mga kaigsunan, murag nabuhi ug balik, murag maupay pagpadaba. Kay ba nung kung kausay gisuwat diya? Pero ganahan ka balik-balikon ng iyang mga bulatik diya. Dali pulong sa Ginoo, gikan sa nagigugma na mong tinuod, nga naghatag siyang kinabuhi, walay bulatik. Pero kung sa kaklase mo basa mga kaigsunan, na ba kay excitement? Kay pulong ni sa nagigugma na ko. Wala eh. Where's the new man that connects to the Lord? Mao na dili nato makonect atong kaugalingon diya sa Ginoo mga igsoon kay wa nato nasulob.
Verse 15. And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body, and be ye thankful. Naata, gibutang ta sa usa ka simbahan. Atong hinumduman mga kaigsunan that the peace of God should rule in our hearts. Kay dili lalim ni mga igsoon, gibutang ta sa usa ka lugar, giluwas ta tanan, managlahi atong history, unya pagkaman gipundok ta sa Ginoo sa usa ka lugar, gitawag tang usa ka lawas, pero kung dili nagalangkob ang kalinaw ni Kristo sa atong kasing-kasing, pagkagubuta. Pagkagubutang lawasa, kay nga naman, managlahi tang problema. Managlahi tang gigukod sa kinabuhi. Pero because of the peace of God that He allowed us to have in our hearts, mga kaigsunan, ato lang ipatay control ang peace of God. Bisan pag managlahi atong experiences sa kinabuhi, magkasinabtanay ta. Because of that peace in our heart. Amen? Ha? Nakasabot ta mga igsoon? Mo na nga, dili gyud mo pwede gamiton. Wala ka ka-experience sa akong nagian sa kinabuhi mo na ay kughukmi. Ngayon pa day usa, kinagtuo ka, ikaw na ang nasakitan. Akusan. Akusan. Wala. Ya, mag-usap ang taan ni ron. Puros mata na sakit. Puros man tanay experience. Let the peace of God take control. Na ako'y pain before, but the grace of God sustain me. Yung po na yung usa, ako po, grabe ako experience kinabuhi, pero the grace of God take control. So dito ta nag-abot sa grace of God. Okay, sa pa may nag-contest diyan kasakit, di na. So ang resulta, praise the Lord for His grace. Dili kay nag-contest tas kasakit mga igsoon. Verse 16. Dapa, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Amen? So, after ka nang nag-put on, o mo na imo na nang i-practice mga kaigsunan, grace of God, kanon, word of God, imong punon ang imong kasing-kasing sa pulong sa Dios. Richly. No, di kay, wow, okay kay na nga magbasa ta Book of Proverbs mga kaigsunan. Kay Book of Proverbs is wisdom. Pero kung diha ra ka mamupo diha og usa ka verse para sa imong kinabuhi, kuwang. Kanang Book of Proverbs, sige na magbasa, na nag-practice mga kaigsunan, and I did that also before. Kung unsay pizza, maong verse akong basahon. Dili verse, maong chapter akong basahon. Kay 31 chapter man siya. So, pizza 1, chapter 1. Pizza 2, chapter 2. O niya, daghan man na siya, klase-klase ang tudlo diha. Amen? Pero dili enough. How can you use the wisdom that you can get from the Book of Proverbs if you have no knowledge of the Word? Muna importante, imo gining suyuron, gining imong pulong sa Ginoo mga kaigsunan. Richly. Na, dili lang kay ginagmay na imo bintot-bintot mga kaigsuonan. Teaching and admonishing one another. So dili lang kay imong katunon, dili lang kay imong isud sa imong kasing-kasing, kundi imong i-share. Mo nagi-practice mo, mga men. Share your devotional. It is commanded to us. Unaot pa nga dili ta mosupak ani. Verse 17. And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Kung imo nang nasulob ang newman, o natuman na nimo ang gipabuhat sa Ginoo diri mga kaigsunan, having the new man within you, you can do all things
for His glory. In the name of the Lord Jesus Christ, in whatsoever you do in words or deed, mabuhat na nimo in the name of the Lord. In the name of the Lord. Karon, 24 man gyud ron. Tarungan ang ninyong in the name of the Lord. Kaya ang kalibutan nagsugod na o pertinang sa baa. Mao ba na itukar sa Ginoo? Ha? O tukar na para sa unod? Is that how you celebrate the birthday of the King of Kings? Mao na ang pastor, kaning amo Christian way gyud ni. Wag gyud ni anang mga tukar nga. Idungan magyud nimo. No? Sa summer ka mag-Christmas. Pinya ay tawag Christmas. The Lord's birthday. Klaruha ba? Mo ba na meaning anang birthday, Christmas? Nyawa man ta ni believe og mas. Service man ni ato aso. Merry Chris service. Di ba? We don't do masses. Wa man ta misa, di man ta magmisa. Magserbisyo man ta. So dili ato Merry Christmas dapat. Merry Chris service. Sunod-sunod, wa mo kay bawo sa termino nga gipanggamit nila. If you really want to celebrate, kuha na the closest. The closest. Pero wa ta suguan na, wa ko ningon buhatan ninyo. Pero kung ganahan jud ka ba? O dili pug ka kay ngano gamay ra mo. Ganahan jud ka mo kuyog sa kalibutan kay daghan. Oo, na mas daghan mas aligre. Mas daghan sayop mga kaisunan. No? Sayop. O sinaot pa. Tunaw, sabat na kayo. Iniguli ninyo karon. Awa na. Na? Daghan na kayo ron. Hinaot pa nga dili mo magapil-apil. No? Kaya wa tay labot ana. So pasalamat ta mga kaigsunan, ani gitudlo sa Ginoo, holy living. Dapat ato ning i-practice. Kay once you heard it and you will not apply it, you will forget it. But if you heard it and apply it, it will become your habit, it will become your life. Then the blessing of the Lord sa iyang gipang promise diri mga kaigsunan, it will happen sa imong kinabuhi. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, O Lord, for the blessing of your words this afternoon. Thank you for all the apparels that you have showed to us to put on. But help us, O God, that we could put off the old deeds of the old man. And I pray, dear God, that you will bless your people to always remember this. Kay ang yawa na ning kamot pud ug pasulob na mogbalik. Aning gipahubo nimo, Lord. So please bless your people, dear God, in this invitation so that they could come with a pure heart and willingness to put off the deeds together with the old man and also putting on the new man sa among kinabuhi, Lord. Salamat kaayo sa imong pulong. Salamat sa balag espiritu nga mga nagtudlo kanamo karon. And thank you, Lord, again for this invitation. Please bless the altar, Lord, for your people. And bless those who will come to pray for your glory. In Jesus' name, amen. Amen. Karon mga kaigsunan,